Ano ba yang kasulasok na amoy na yan? Tala Diyos ko, para tayong nasa palengke. Itapon mo nga yan sa basurahan kung saan nababagay ang mga pagkain ng mahihirap. Ang matitilis na boses na yon ay humiwa sa katahimikan ng malawak na kusina. Nanatiling nakatungo si Tala habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga daliri sa gilid ng suot na apron. Sa hapagkainan nakahain ng pritong tuyo at sinangag na kanin ang paboritong almusal ni Rafa noong bago pa lamang silang mag-asawa, noong ang pag-ibig ay sapat na pampalasa sa kanilang payak na pamumuhay. Ngunit ngayon, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Alonzo, ang amoy ng tuyo ay itinuturing na isang krimen. Padabog na ibinaba ni Doña Consolacion ang hawak na kubyertos. Ang tunog ng pilak na tumama sa mamahaling porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang babala na nagpapabigat sa hangin. Tinakpan ng ginang ang kanyang ilong gamit ang isang panyo na gawa sa seda, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa manugang na parabang isa itong mantsa sa kanyang malinis na mantel. "Mami, pasensya na po, mahina." At halos pabulong na sagot ni Tala. Ang kanyang tinig ay nanginginig, pilit na pinipigil ang luhang nagbabadyang tumulo. Akala ko magugustuhan ni Rafa dahil birthday ng company bukas. Ito po ang nakasanayan namin sa probinsya kapag may selebrasyon. Probinsya ulit ni Doña Consolacion na may halong pandidiri sa kanyang dila. 5 taon ka na dito, Tala. Nasa Manila ka na. Nasa bahay ka ng mga Alonzo. Kailan mo ba tatanggalin yang amoy lupa sa katawan mo? Huwag mong idamay ang anak ko sa mga baduy na tradisyon mo. Sa kalagitnaan ng kanilang tensyon, bumukas ang mabigat na pinto ng silid kainan. Pumasok si Rafa, suot ang kanyang plansadong Amerikana. Ang muka ay seryoso at walang bahid ng emosyon. Agad na nabuhayan ng loob si Tala, ang kanyang asawa, ang kanyang kakampi. Tumingin siya kay Rafa na may halong pagsusumamo, umaasang kahit paano ay ipagtatanggol siya nito o kahit ngumiti man lang bilang pasasalamat sa niluto niyang agahan. Ngunit huminto si Rafa sa tapat ng mesa at suminghot. Ang kanyang kilay ay nagsalubong. Hindi siya tumingin sa mga mata ni Tala. Sa halip dumako ang kanyang tingin sa plato ng tuyo na parang isang bagay na nakakaabala. "Rafa?" Tawag ni Tala. Humakbang siya palapit upang ayusin ang kurbata ng asawa, isang ritual na dati ay puno ng lambing. "Nagluto ako ng paborito mo." Umatras ng bahagya si Rafa, iniiwas ang kanyang dibdib sa pagdapo ng mga kamay ni Tala. "Hon," sabi ni Rafa sa malamig na tono habang inaayos ang sarili niyang manggas. "Alam mo namang sensitive ang ilong ni Mami. At may meeting ako kay Senator mamaya. Ayokong amoy usok ang damit ko. Ipapaligpit ko na lang yan kay Manang Fe." Bumagsak ang balikat ni Tala. Ang sakit ay hindi nanggaling sa pangiinsulto ng biyenan, sanay na siya doon. Ang tunay na kirot ay nagmula sa katahimikan ng pagtanggap ni Rafa. Ang lalaking nangako sa altar na siya ay mamahalin at poprotektahan ay siya pang unang tumalikod sa kanya sa simpleng usapin ng ulam. Walang sigawan, walang pisikal na pananakit, ngunit ang pagwawalang bahala ni Rafa ay tila isang matalim na punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Tahimik na kinuha ni Tala ang plato ng tuyo. Ang mantika mula sa isda ay kumikinang sa ilalim ng magarang chandelier, ngunit para kay Tala, ito ay mga luha ng kanyang nasayang na pagod. Habang naglalakad siya patungo sa kusina upang itapon ang pagkain, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Doña Consolacion. "Buti na lang at masunurin ka, Rafa. Kung hindi iisipin ng mga tao na nagpakasal ka sa katulong." Isinara ni Tala ang pinto ng kusina sa likuran niya, pinutol ang mga boses na dumudurog sa kanyang pagkatao. Sumandal siya sa malamig na pader at napapikit. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumapos sa kanyang tiyan. Walang nakaalam maging si Rafa na sa loob ng sinapupunang yon ay may isang munting buhay na nagsisimula pa lamang mabuo.
Dali-dali siyang nagtungo sa maliit na banyo ng mga katulong dahil doon siya mas komportable kaysa sa malaking banyo sa taas. Mula sa bulsa ng kanyang palda, inilabas niya ang isang puting stick na plastic, 2 pulang guhit, positibo. 5 taon silang naghintay. Ito dapat ang araw ng pinakamalaking balita. Ito dapat ang regalong magpapahilom sa lahat ng sugat ng kanilang pagsasama. Ngunit habang nakatingin si Tala sa ebidensya ng bagong buhay, wala siyang naramdamang saya. Sa halip isang matinding takot ang bumalot sa kanya. "Patawad anak." Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati. Patawad kung sa ganitong pamilya ka isinilang. Patawad kung ang tatay mo ay hindi marunong ipaglaban ng nanay mo. Kinagabihan ng tensyon sa bahay ay hindi pa rin humuhupa. Tahimik silang kumakain ng hapunan steak at salad na gusto ni Doña Consolacion. Ang tunog lamang ng kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Si Tala ay nakatitig lamang sa kanyang pagkain, pinipilit lunukin ang bawat subo, kahit na ang lalamunan niya ay parang nakabuhol. Biglang umilaw ang cellphone ni Rafa na nakalapag sa mesa. Isang mensahe. Mabilis pa sa kidlat dinampot ito ni Rafa at ibinaligtad upang maitago ang screen. Ang kilos na yon ay mabilis ngunit hindi nakalagpas sa paningin ni Tala. May kakaibang kaba sa dibdib ni Rafa, isang uri ng pagkabalisa na hindi niya madalas makita. "Sino yon?" Lakas loob na tanong ni Tala. "Wala. Opisina lang. Tungkol sa party bukas." Mabilis na sagot ni Rafa, ngunit hindi siya makatingin ng diretso. "Matutulog na ako ng maaga. Pagod ako." Tumayo si Rafa at iniwan si Tala sa hapagkainan kasama ang biyenang abala sa pag-inom ng alak. Naiwan si Tala sa gitna ng karangyaan na pakiramdam niya ay isang ginintuang hawla. Maya-maya pa ang sariling telepono naman ni Tala ang nag-vibrate sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan sa screen na Remedios. Lumayo siya ng kaunti at sinagot ang tawag. "Hello, Nay." Mula sa kabilang linya ang masiglang boses ng kanyang ina ay parang isang mainit na yakap sa malamig na gabi. "Tala anak, nandito na ako sa terminal ng bus sa Cubao. Hindi na ako nakatawag kanina dahil nalobat ako sa biyahe. Ang dami kong dalang pasalubong, may mga hinog na mangga galing sa puno natin at syempre, yung paborito mong daing at tuyo na ako mismo ang nagpatuyo." Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang dugo sa kanyang muka ay tila nawala. Ang imahe ng kanyang ina, ang masayahin at mapagmahal na si Remedios bitbit ang mga bayong na puno ng amoy ng probinsya ay biglang naging isang bangungot sa kanyang isipan. Hindi dahil ikinahihiya niya ang ina, kundi dahil alam niya kung anong klaseng halimaw ang naghihintay sa mansyong ito. Nanginginig ang boses ni Tala habang ang mga mata niya ay napadako kay Doña Consolacion na nooy nakataas ang kilay at nakikinig. Bakit hindi po kayo nagsabi na dadating kayo? Surprise sana anak. Para sa anibersaryo ng kumpanya ni Rafa bukas, gusto kong makita ang tagumpay ng manugang ko." Napahigpit ang hawak ni Tala sa telepono. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis at masakit sa kanyang dibdib. Paano niya sasabihin sa kanyang ina na huwag tumuloy? Paano niya ipapaliwanag na ang mga regalong pinaghirapan nitong bitbitin ay itatapon lang sa basurahan? At paano niya proprotektahan ang kanyang ina at ang kanyang hindi pa isinisilang na anak mula sa bagyong paparating? Gayong siya mismo ay basang-basa na sa sarili niyang mga luha. Tumingin si Tala sa labas ng bintana. Ang langit ay madilim at makulimlim. Walang ni isang bituin na nakasilip. Isang malakas na bagyo ang nagbabadyang dumating at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Tala na ang tunay na unos ay wala sa labas, kundi nasa loob mismo ng bahay na ito. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay tila isang dagat ng mga diamante at mamahaling seda ng gabing iyon. Kumikislap ang malaking chandelier sa gitna
na ang liwanag ay tumatama sa mga alahas ng mga bisita na lumilikha ng nakasisilaw na tanawin. Ngunit para kay Tala na nakatayo sa isang sulok malapit sa pinto, ang kinang ng paligid ay hindi sapat upang pawiin ang dilim na bumabalot sa kanyang puso. Suot niya ang isang simpleng bestidang kulay abo na pinili pa ni Doña Consolacion para sa kanya, isang damit na sadya yatang pinili upang magmukha siyang anino sa tabi ng mga nagniningning na bituin ng alta sosyedad. Hinawakan ni Tala ang kanyang tiyan, pilit na kumukuha ng lakas mula sa munting buhay na naroon habang pinagmamasdan niya si Rafa sa gitna ng bulwagan. Napakakisig ni Rafa sa kanyang itim na tuxedo. Ngunit hindi si Tala ang nakakapit sa kanyang braso. Si Cassandra, na suot ang isang pulang gown na hapit sa katawan at halos iluwa ang dibdib, ay nakadikit sa asawa ni Tala na parang linta. Panay ang bulungan at tawanan ng dalawa habang kinakausap ang mga business partners. Sa tuwing tumatama ang ilaw kay Cassandra, para siyang reyna ng gabing iyon, samantalang si Tala ay tila isang ligaw na damo sa hardin ng mga rosas. Nagsimulang tumugtog ang orkestra ng isang malamyos na musika. Ang tunog ng violin ay humalo sa matinis na tunog ng mga basong kristal na nag-uumpugan habang nagtotost ang mga bisita. Pilit na ngumiti si Tala nang dumaan sa harap niya si Doña Consolacion, ngunit nilampasan lang siya nito na para bang hangin ang mga mata ng Donya ay nakapako kay Cassandra na may paghanga. Sa gitna ng paimbabaw na kasiyahan, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa may pintuan. Ang mahinang bulungan ng mga tao ay unti-unting lumakas hanggang sa mapalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Huminto ang musika ng orkestra nang mapansin ng konduktor na ang atensyon ng lahat ay nasa entrance ng ballroom. Doon sa ilalim ng arko ng mga bulaklak, nakatayo si Nanay Remedios. Hindi siya nakasuot ng gown. Suot niya ang kanyang pinakamagandang linggo na damit, isang kupas na floral dress na pinatungan ng lumang cardigan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang muka ay walang bahid ng kolorete, tanging ang pawis mula sa mahabang biyahe. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ng lahat ay hindi ang kanyang ayos, kundi ang bitbit niyang dalawang malalaking bayong na gawa sa buri. Mula sa mga bayong na yon, sumisingaw ang isang pamilyar at matapang na amoy na hindi nababagay sa amoy ng mamahaling pabango sa loob ng hotel, ang amoy ng pinatuyong isda at hinog na mangga. Tala, Rafa. Masayang tawag ni Nanay Remedios, ang kanyang boses ay umaaling yung ngaw-ngaw sa tahimik na bulwagan habang kumakaway siya. Wala siyang kamalay-malay sa mga mapanghusgang tingin na ipinupukol sa kanya. Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Gusto niyang tumakbo palapit sa ina, yakapin ito at protektahan, ngunit parang ipinako ang kanyang mga paa sa sahig dahil sa halo-halong hiya at takot. Nakita niya ang pamumutla ni Rafa, nakita niya ang pagngisi ni Cassandra, at higit sa lahat, nakita niya ang pamumuo ng bagyo sa mukha ni Doña Consolacion. Mabilis na naglakad si Doña Consolacion patungo sa entrada. Ang takong ng kanyang sapatos ay mariing tumatama sa marmol na sahig. Hinarang niya si Nanay Remedios bago pa ito makahakbang ng malalim sa loob. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang boses ng Donya ay mababa ngunit puno ng lason. Bala eh. Bati ni Remedios akmang yayakap sana, ngunit umatras ang Donya. Nabalitaan ko ang anibersaryo. Sayang naman kung hindi ko kayo dadalhan ng grasya mula sa probinsya. Eto o espesyal na daing na lapu-lapu at guard. Sigaw ni Doña Consolacion. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. Sino ang nagpapasok sa babaeng ito? Hindi ba kayo marunong tumingin ng imbitasyon? Ginagawa niyong palengke ang event ko. Natigilan si Remedios. Dahan-dahang bumaba ang kanyang mga kamay na may bitbit na bayong. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting napalitan ng pagkalito at sakait. Balae, bisita naman ako. Nanay ako ni Tala. Wala akong pakialam
Kung sino ka, bulyaw ng Donya. Sa tindi ng kanyang galit, hinablot niya ang isa sa mga bayong na hawak ni Remedios at marahas itong itinulak. Bumagsak ang bayong, tumapon ang laman nito sa makintab na sahig. Ang mga nakabalot na tuyo-daing at matatamis na mangga ay kumalat sa paanan ng mga mayayamang bisita. Ang amoy ng isda ay lalong kumawala na nagdulot ng pagtatakip ng ilong ng mga mata pobreng nakapaligid. Pulutin mo yan at lumayas ka dito. Utos ni Doña Consolacion ang kanyang daliri ay nakaturo sa pinto. Huwag na huwag mong dudumihan ang apelyido ng pamilya ko gamit ang basura mo. Doon na kumilos si Tala. Hindi na niya ininda ang mga mata ng tao. Tumakbo siya palapit sa kanyang ina, na nooy nakaluhod na sa sahig nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang mga isda na tinapakan na ng iba. Nay, tama na po, Simo. Humagulgol si Tala, lumuhod din siya sa tabi ng ina at tinulungan ito. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mga tuyong isda na pinaghirapang gawin ng ina. Umalis na tayo, Nay. Parang awa niyo na. Habang nakaluhod ang mag-ina, pakiramdam ni Tala ay hinuhubaran siya ng dignidad sa harap ng daan-daang tao. Rinig niya ang mga bulungan ng mga tawa ni Cassandra, ang pagtutol ng mga ilong ng mga bisita. Ngunit biglang may isang anino ang tumakip sa kanila mula sa nakakapasong liwanag ng chandelier. Isang pares ng makintab na sapatos na panlalaki ang huminto sa tapat nila. Hindi ito tumapak sa mga isda. Sa halip nagsilbi itong harang. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Tala, si Attorney Mateo. Ang kilalang abogado ng mga mayayamang pamilya ay nakatayo sa harap nila, nakatalikod sa karamihan, tila isang pader na sumasanggalang sa kanila mula sa panghuhusga ng mundo. Hindi nagsalita si Mateo. Sa halip hinubad niya ang kanyang mamahaling Amerikana at dahan-dahang inilukob ito sa balikat ng nanginginig na si Nanay Remedios. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang panyo kay Tala. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng awa o pandidiri, kundi puno ng isang malalim na respeto at lungkot. Tumayo kayo. Bulong ni Mateo sapat lang para marinig nilang mag-ina. Huwag kayong luluhod sa harap ng mga taong ang tanging yaman ay nasa bulsa at wala sa puso. Ang kilos na yon ni Mateo ay nagpatigil sa tawanan ng ilang bisita. Ngunit lalo itong nagpainit ng ulo ni Doña Consolacion. Binalingan niya ang kanyang anak na kanina pa nakatayo sa gilid, walang kibo, walang imik, walang "Rafa!" sigaw ng Donya. Ano, tatayo ka na lang ba dyan? Papayagan mo bang ipahiya ng asawa mo at ng nanay niyang pulubi ang pamilya natin sa harap ng mga investors? Mamili ka, Rafael Alonso. Ang kahihiyan na yan o ang kinabukasan ng kumpanya at ang nanay mo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Tala kay Rafa. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsusumamo. Rafa, asawa ko, nandito ako. Buntis ako sa anak natin. Tulungan mo kami. Kahit ngayon lang maging lalaki ka para sa amin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang saglit nakita ni Tala ang pag-aalinlangan kay Rafa. Nakita niya ang takot. Humakbang si Rafa palapit at umasa si Tala. Umasa siya na aakbayan siya nito. Ngunit huminto si Rafa sa harap nila. Tumingin siya kay Attorney Mateo na nagpoprotekta sa kanyang asawa, pagkatapos ay tumingin sa ina niyang galit na galit at kay Cassandra na naghihintay sa kanya. Huminga ng malalim si Rafa at sa katahimikan ng bulwagan, ang kanyang sumunod na kilos ang dumurog sa huling pag-asa ni Tala. Tumalikod si Rafa. Naglakad siya palayo kay Tala, palayo kay Remedios at tumayo sa tabi ng kanyang ina at ni Cassandra. Hindi niya nilingon ang kanyang asawa. Ang kanyang likod ay tila isang pader na nagsasabing, "Tapos na tayo." Napasinghap si Tala. Ang sakit ay higit pa sa pisikal, para bang may pumunit sa kanyang dibdib. Habang ang luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos, naramdaman niya ang mahigpit na hawak ni Nanay Remedios sa kanyang kamay. Ang kamay ng kanyang ina
ay magaspang puno ng kalyo, ngunit mainit. At sa pagkakataong iyon na lang ang tanging init na natitira sa mundo ni Tala. Ang langit ay tila nakikiayon sa pagdadalamhati ni Tala. Ang kaninang makulimlim na gabi ay tuluyan ng bumigay, at ang ulan ay bumuhos ng walang awa pinaliliguan ng lungsod ng malamig at matalim na tubig. Sa labas ng itim na bakal na tarangkahan ng mansyong Alonzo, dalawang figura ang nakatayo basang-basa at nanginginig sa ginaw. Si Tala ay nakayapos sa kanyang sarili, ang kanyang manipis na bestida ay nakadikit sa kanyang balat na parang pangalawang balat na nagyayelo. Wala na siyang sapin sa paa. Naiwan ang kanyang mga sapatos sa loob nang hilahin siya palabas ng mga security guard sa utos ng kanyang biyenan. Ang malamig na semento ng kalsada ay kumakagat sa kanyang talampakan, ngunit wala itong binatbat sa lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Sa kanyang tabi pilit na pinapayungan ni Nanay Remedios si Tala gamit ang isang punit na karton na napulot nila sa tabi ng basurahan. Ang matanda ay nanginginig din ang kanyang mga labi, ay nangingitim na sa lamig, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag habang nakatitig sa bintana ng kwarto ni Rafa sa ikalawang palapag. Umuwi na tayo, Nay. Mahinang pakiusap ni Tala ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng hagupit ng ulan sa mga bubong ng mga sasakyang dumadaan. Wala na po tayong babalikan dyan. Hindi, anak. Matigas na sagot ni Remedios. Kailangan niyang malaman, kailangan niyang makita kung ano ang ginawa niya sa'yo. Biglang napahawak si Tala sa kanyang tiyan. Isang matinding kirot ang gumuhit. Mula sa kanyang puson, tila isang mainit na bakal na ipinilipit sa kanyang loob. Napasinghap siya at napaluhod sa basang semento. Tala, anak. Sigaw ni Remedios, itinatapon ng karton upang saluhin ang anak. Nay, masakit. Daing ni Tala. Ang sakit ay paputol-putol, ngunit bawat dalo nito ay mas matindi kaysa sa nauna. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga hita, humahalo sa malamig na tubig ulan. Tumingin siya sa ibaba. Sa liwanag ng poste ng ilaw nakita niya ang tubig sa paanan niya na unti-unting nagkukulay pula. Dugo. Ang dugo ng kanyang anak. Diyos ko tulang. Napaiyak si Remedios nang makita ang dugo. Mabilis siyang tumayo at kinalampag ang malaking bakal na gate ng mansyon. Ang tunog ng bakal na tumatama. Sa bakal ay nilamon ng kulog, ngunit hindi tumigil ang ina sa pagkatok. Rafa, Doña Consolacion, parang awa niyo na. Sigaw ni Remedios, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Ang anak ko ang apo ninyo, tulungan ninyo kami. Sa loob ng mansyon sa balcony ng kwarto ni Rafa, bumukas ng bahagya ang kurtina. Nakita ni Tala ang silweta ng kanyang asawa. Nakatayo ito doon nakatingin sa kanila. Pilit inangat ni Tala ang kanyang nanginginig na kamay. Inaabot ang asawa kahit sa hangin lang. Rafa, bulong niya ang luha at ulan ay nagahalos sa kanyang mukha. Ang baby natin, tulungan mo ako. Nakita niya si Rafa na humawak sa railings ng balcony. Tila may pag-aalinlangan. Tila lalabas ito. Ngunit pagkatapos, may isa pang anino ang lumapit sa kanya, si Doña Consolacion. May sinabi ang ina sa anak at dahan-dahang binitawan ni Rafa ang kurtina. Muling nagsara ang bintana. Ang ilaw sa kwarto ay namatay, iniwan silang muli sa dilim. Ang huling pag-asa ni Tala ay namatay kasabay ng ilaw na yon. Napahagulgol siya, isang tunog na puno ng pighati na tanging ang langit lang ang nakarinig. Napaupo siya sa putikan, yakap ang kanyang tiyan, pilit na pinipigilan ang pag-alis ng buhay na nasa loob niya. Huwag! Huwag mo akong iiwan, baby. Pagmamakaawa niya sa kanyang sinapupunan. Ikaw na lang ang meron si Mommy. Kumapit ka, please. Ngunit ang sakit ay tuloy-tuloy. Ang init na dumadaloy palabas sa kanya
ay hudyat ng pagwawakas. Naramdaman ni Tala ang unti-unting pagkawala ng kanyang malay. Ang mundo ay umikot. Ang mga patak ng ulan ay tila bumagal. Ang huling narinig niya ay ang iyak ng kanyang ina na tumatawag ng saklolo. Sa di kalayuan sa kanto ng kalsada, isang itim na luxury sedan ang nakaparada. Kanina pa ito naroon nakamasid sa bawat pangyayari. Sa loob mahigpit na nakakuyom ang mga kamay ni Attorney Mateo sa manibela. Ang kanyang mga mata na kanina sa party ay kalmado ngayon ay nag-aapoy sa galit at awa. Gusto niyang bumaba kanina pa. Gusto niyang sugurin ang mansyon, ngunit pinigilan siya ng isang kamay. Sa kanyang balikat ang kamay ng kanyang pasahero sa likod. "Huwag pa ngayon, Mateo," sabi ng isang pamilyar na boses, ngunit ang tono nito ay ibang-iba sa masayahing boses kanina sa party. Ito ay boses ng isang general na naghahanda sa digmaan. Kailangan niyang maramdaman ang sakit. Kailangan niyang mamatay ngayong gabi para maipanganak ang babaeng papatay sa mga Alonso. Lumingon si Mateo sa likod. Nakita niya si Nanay Remedios, hindi ang Nanay Remedios na nakaluhod sa ulan, kundi ang isang babaeng kamukhang kamukha nito, ngunit ang suot ay elegante at ang mga mata ay matatalim. Sa labas ang tunay na Nanay Remedios ay yakap-yakap ang walang malay na si Tala. Tumigil na siya sa pag-iyak. Pinunasan niya ang ulan sa mukha ng anak. Dahan-dahan inangat niya ang kanyang mukha sa langit at pagkatapos ay tumingin sa madilim na mansyon ng mga Alonso. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang inang nagmamakaawa. Ang mga yon ay mata ng isang hukom na nagbababa ng hatol na kamatayan. Tala-bulong ni Remedios, sa hangin ng boses ay mababa at nakapangingilabot sa gitna ng unos. "Nakita mo na ba? Kapag wala tayong pera ang kabutihan mo, ay graba lang na tinatapakan nila. Pinatay nila ang anghel mo. Ngayon, ipaparanas ko sa kanila ang impyerno." Bumukas ang pinto ng itim na kotse. Mabilis na lumabas si attorney. Mateo bitbit ang isang malaking payong at kumot. Tumakbo siya palapit sa mag-ina. Sinalo ang katawan ni Tala mula sa maputik na kalsada. Pinuhat niya ito nang maingat tila isang babasaging kristal na nagkalamat na. Habang isinasakay nila si Tala sa kotse, lumingon si Remedios sa huling pagkakataon sa tarangkahan na may letrang A. Dinuraan niya ang semento sa tapat nito. Nakaalis na ang sasakyan na iwan ng mansyon na tahimik at madilim. Walang kaalam-alam na sa gabing iyon, hindi lang isang manugang ang pinalayas nila. Pinalayas nila ang nag-iisang tao na sana'y sasalba sa kanila sa hinaharap. At sa pagtalikod nila, sa dugo ng kanilang dugo, nilagdaan nila ang sarili nilang hatol. Ang amoy ng antiseptiko at sariwang bulaklak ay magkahalong bumungad sa ilong ni Tala nang siya ay magkamalay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, sinasalubong ng puting kisame na masyadong maliwanag at malinis. Wala na ang ulan, wala na ang putik, wala na ang madilim na kalsada. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit parang may mabigat na batong nakadagan sa kanyang buong katawan. Masakit ang kanyang balakang at may kakaibang kahungkagan sa kanyang tiyan na agad nagdulot ng kilabot sa kanyang kalamnan. Napahawak siya sa kanyang puson. Wala na. Ang pakiramdam ng kapunuan, ang munting tibok na inakala niyang naramdaman niya lahat, ay naglaho na palitan ng isang patag at malambot na bendahe. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tunog na basag at puno ng pagtanggi. Agad na bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Nanay Remedios, hindi na suot ang basang damit kagabi, kundi isang maayos na blusa, ngunit ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin. Kasunod niya si Attorney Mateo na mukhang hindi natulog ng ilang araw. "Nay." Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Tala ay pangalan ng ina, ngunit ang tanong sa kanyang mga mata ay para sa batang nawala. "Ang baby ko! Nasaan ang baby ko?" Lumapit si Remedios at niyakap ang anak
Nang mahigpit ibinabaon ang mukha sa leeg nito. Ang katahimikan ng ina ay sapat na sagot. Sa kawalan ng salita, gumuho ang mundo ni Tala sa ikalawang pagkakataon. Humagulgol siya isang iyak na nanggagaling sa kaibuturan ng isang inang na wala ng bahagi ng kanyang kaluluwa. Bakit? Sigaw ni Tala sa pagitan ng pag-iyak. Wala naman siyang ginawang masama. Bakit siya pa? Bakit hindi na lang ako? Hinayaan lang nila siyang umiyak hanggang sa maubusan siya ng lakas, hanggang sa ang kanyang mga luha ay matuyo at mapalitan ng isang nakakatakot na pamamanhid. Nakatulala si Tala sa bintana, pinapanood ang pagbagsak ng mga dahon sa labas. Patay na ang Tala na kilala nila. Ang natira na lamang ay isang shell. Anak basag ni Remedios sa katahimikan. Naupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay ni Tala. May kailangan kang malaman. Isang lihim na itinago ko sa iyo ng mahabang panahon para protektahan ka, para hayaan kang mabuhay ng simple. Tumingin si Tala, sa inablangko ang ekspresyon. Ano pa bang lihim ang masasakit pa dito? Tumango si Remedios kay Mateo. Lumapit ang abogado, bitbit ang isang lumang leather briefcase. Ipinatong niya ito sa mesa at binuksan. Sa loob ay may mga lumang dokumento na naninilaw na sa kalumaan. Hindi tayo mahirap, Tala. Simula ni Remedios ang kanyang boses ay naging seryoso at matatag. Ang lolo mo ay hindi lang isang mangingisda. Siya ang nagmamay-ari ng pinakamalaking lupain sa probinsya natin na ngayon ay kinatitirikan ng mga resorts at plantasyon. Nang mamatay siya, ipinamana niya ang lahat sa akin at sayo. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Tila hindi pumapasok sa isip niya ang mga naririnig. Pero Nay, bakit tayo namuhay sa kubo? Bakit tayo nagtitiis? Dahil gusto kong lumaki kang marunong magpahalaga sa maliliit na bagay. Sagot ni Remedios. At dahil gusto kong makahanap ka ng lalaking mamahalin ka, hindi dahil sa pera mo. Akala ko si Rafa yon. Akala ko mabait siya. Kumuha si Mateo ng isang dokumento at iniabot kay Tala. Ito ay isang kasulatan ng sangla, isang deed of mortgage. Basahin mo ang pangalan ng property, utos ni Mateo. Binasa ni Tala ang nakasulat. Alonzo Ancestral Mansion, 24 na Acacia Avenue, Forbes Park. Ang mansyon na tinitirhan nyo. Paliwanag ni Mateo ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Ang bahay kung saan ka inalila, kung saan ka pinalayas. Nakasangla iyon sa pamilya nyo 20 taon na ang nakakaraan. Ang yaman ng mga Alonzo ay galing sa utang na hindi nila binayaran sa lolo mo. Hinayaan lang ni Nanay Remedios na tumira sila doon dahil sa utang na loob ng lolo mo sa ama ni Doña Consolacion noong giyera. Pero tapos na ang utang na loob na. Binayaran na nila yon ng dugo ng apo ko. Binitawan ni Tala ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang bahay na kinatakutan niya, ang bahay kung saan siya naramdamang napakaliit, ay pag-aari pala niya. Hawak natin ang leeg nila, Tala. Sabi ni Remedios, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Isang pirma mo lang, pwede nating bawiin ang lahat. Pwede nating palayasin sila sa kalsada tulad ng ginawa nila sa atin. Tumingin si Tala sa salamin na nasa tapat ng kama. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Maputla payat sabog ang buhok. Isang babaeng talunan. Isang babaeng biktima. Ayokong bulong ni Tala. Natigilan si Remedios at Mateo. Anong ibig mong sabihin? Ayokong palayasin lang sila. Dahan-dahang sabi ni Tala habang nakatitig sa sarili niyang mga mata sa salamin. Masyadong madali iyon. Gusto kong maramdaman nila ang naramdaman ko. Gusto kong umasa sila tapos mawawala. Gusto kong makita ni Rafa na ang babaeng binaliwala niya ay ang tanging babaeng makakasalba sa kanya. Pero hindi ko siya sasalbahin. Kinuha ni Tala
Ang gunting na nakapatong sa side table, gunting na ginagamit para sa bendahe. Tala, anong gagawin mo? Tanong ni Mateo akmang pipigilan siya. Ngunit hindi sinaktan ni Tala ang sarili. Hinawakan niya ang mahaba niyang buhok, ang buhok na gustong-gusto ni Rafa, na sinusuklay ang buhok na simbolo ng kanyang pagiging maamo at masunurin. Sa isang mabilis na galaw, ginupit niya ito. Ang mga hibla ng itim na buhok ay nahulog sa puting kumot, parang mga patay na ahas. Ginupit niya ito hanggang sa maging maikli, hanggang sa lumabas ang tapang sa kanyang panga at leeg. Humarap siya kay Mateo at Remedios. Wala na ang luha, wala na ang panginginig. Ang babaeng nasa harap nila ay hindi na ang Tala na nagprito ng tuyo kahapon. Mateo, sabi ni Tala, ang kanyang boses ay malamig at matalim, tulad ng bagong hasang itak. Turuan mo ako. Turuan mo akong maglakad, magsalita, at mag-isip tulad ng isang may-ari ng kumpanya. Ilibing na natin si Tala Alonzo, kasama ng anak ko. Simula ngayon, ako na si Celestina. Tumingin si Mateo sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang isang ngiti sa labi ng abogado. Hindi ngiti ng saya, kundi ngiti ng paghanga at pakikiisa sa isang gera. Masusunod, Madam Celestina, sagot ni Mateo. Sa labas ng bintana, sumikat ang araw. Ngunit para sa mga Alonzo ito, na ang simula ng kanilang takipsilim. 3 taon. 3 taon na ang lumipas simula ng gabing iyon, ngunit para sa mansyon ng mga Alonzo, tila ito 3 siglo ng dahan-dahang pagkabulok. Ang dating makintab na sahig na marmol ay nababahiran na ng alikabok sa mga gilid, tanda ng kakulangan sa mga katulong na naglilinis. Ang mga antigong vase na dating puno ng sariwang orkidya ay ngayon naglalaman na lamang ng mga tuyong tangkay. Sa sala basag, ang katahimikan, hindi ng tawanan, kundi ng matitinis na boses na nagtatalo. Isang mamahaling florera ang humampas sa pader at nagkadurog-durog ang mga pira-pirasong porselana ay kumalat sa sahig na parang mga bubog ng nasirang pangarap. Wala na tayong pera. Cassandra, wala na. Sigaw ni Rafa. Ang kanyang mukha ay payat at tila binagsakan ng langit at lupa. Ang dating makisig na Rafael Alonzo ay mukha ng matanda sa kanyang edad. Malalalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata at gusot ang kanyang polong pambahay. Pinakat na ng Meralco ang kuryente sa warehouse. Paano tayo mag-ooperate niyan? Nakahalukip-kip si Cassandra sa sofa, abala sa pagpapakintab ng kanyang mga kuko. Tila hindi siya nababahala sa sigaw ng asawa. E di humiram ka sa nanay mo? Sagot ni Cassandra nang hindi tumitingin. Marami siyang alahas. Di ba ibenta niyo yung iba? Bakit mo ako binubung-angaan? Ako pa nga itong nagtitiis sa bahay na to na puro utang. Nagtitiis, ang sarkastikong tawa ni Rafa. Ikaw ang umubos ng credit card ko, kakabili ng mga bag mo. Akala ko ba mayaman ang pamilya mo? Nasaan na yung investments na ipinangako ng daddy mo? Biglang tumalim ang tingin ni Cassandra. Tumayo siya at lumapit kay Rafa, hinaplos ang pisngi nito gamit ang kanyang matutulis na kuko. Huwag na huwag mong questionin ang pamilya ko, Rafa. Tandaan mo, iniwan mo ang yaya mong asawa para sa akin. Panindigan mo to. Sa gitna ng kanilang sagutan, pumasok si Doña Consolacion. Kahit nasa loob ng bahay, suot pa rin niya ang kanyang mga perlas, tila isang baluti laban sa kahirapan. Hawak niya ang isang gintong sobre na may embossed na logo ng Vanguardia Group. Tumigil kayo, utos ng Donya. May pag-asa pa tayo. Nakatanggap tayo ng imbitasyon sa charity gala ng Vanguardia Group ngayong gabi. Nabalitaan kong naghahanap sila ng mga local partners para sa expansion nila sa Manila. Ito na ang pagkakataon natin para makakuha ng investor. Napabuntong hininga si Rafa. Mami, wala na tayong pambili ng tiket para sa gala na yan. At wala na rin tayong mukhang ihaharap sa mga tao. Nagawan ko na ng paraan. Taas noong sagot ng Donya.
Isinanla ko muna ang huling set ng emerald ko. Kailangan nating pumunta doon. Kailangan nating ipakita na ang mga Alonzo ay nasa tuktok pa rin. Magbihis kayo. Ipakita nyo sa kanila kung sino tayo. Kinagabihan sa Grand Hyatt Ballroom, muling naramdaman ni Rafa ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Suot niya ang luma niyang tuxedo na medyo maluwag na sa kanya. Sa tabi niya si Cassandra ay kumikislap sa isang gown na halatang inutang o nirenta, habang si Doña Consolacion ay nakataas ang noo, pilit nang ngumingiti sa mga kakilalang pilit naman silang iniiwasan. Alam ng lahat ang tsismis, alam ng lahat na lubog na sila. Ang mga ngiti ng mga tao ay may halong awa at pangungutya. Biglang namatay ang mga ilaw sa bulwagan. Isang spotlight ang tumutok sa entablado. Tumahimik ang lahat. Mga Ginoo at binibini ko, anunsyo ng host. Ikinararangal naming ipakilala ang bagong CEO ng Vanguardia Group Philippines, ang babaeng nasa likod ng matagumpay na acquisition ng mga lupain sa Visayas, Miss Celestina de los Santos. Bumukas ang malalaking pinto sa tuktok ng hagdanan. Napasinghap ang lahat. Isang babae ang bumaba. Suot niya ang isang midnight blue na gown, nayakap ang kanyang kurba na may hiwa sa gilid na nagpapakita ng kanyang makinis na binti sa bawat hakbang. Ang kanyang buhok ay hindi na mahaba at nakapusod tulad ng dati. Ito ay maikli na isang sharp bob cut na nagpapatingkad sa kanyang mahabang leeg at matatalim na panga. Sa kanyang leeg ay may nakapulupot na kwintas ng mga diamante na mas makinang pa sa chandelier. Huminto ang pagtibok ng puso ni Rafa, ang hubog ng mukha, ang mga mata, pamilyar na pamilyar. Talakbulong niya, halos hindi lumabas ang hangin sa kanyang lalamunan. Anong sinabi mo? Mataray na tanong ni Cassandra. Sino yung katulong mong asawa? Patay na yun, di ba? Ngunit hindi maalis ni Rafa ang tingin sa babae. Siya nga ba paanong nangyari? Ang tala na kilala niya ay laging nakayuko, laging takot magsalita, laging amoy kusina. Ang babaeng ito ay naglalakad na parang siya ang may-ari ng buong mundo. Ang bawat hakbang niya ay may ritmo ng kapangyarihan. Nakasunod sa likod ng babae si attorney. Mateo na ngayon mukhang mas respetado at mas makapangyarihan din. Inaalalayan niya ang babae sa pagbaba isang kamay sa likod nito na tila nagsasabing, nandito ako. Huwag kang matakot. Pagbaba ni Celestina sa floor, agad siyang pinalibutan ng mga negosyante at politiko. Lahat ay gustong kamayan siya. Lahat ay gustong makuha ang atensyon niya. Kailangan natin siyang makausap. Desididong sabi ni Doña Consolacion. Hinila niya si Rafa at Cassandra, sumisiksik sa kumpulan ng mga tao. Excuse me, excuse me. Doña Consolacion Alonzo nandito. Nang makalapit sila, sakto namang humarap si Celestina sa gawin nila. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rafa na para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang mga mata ni Celestina ay parehong mga mata na nagmakaawa sa kanya. Sa ilalim ng ulan, 3 taon na ang nakakaraan. Ngunit ngayon, wala nang luha. Wala nang pagmamahal. Tanging isang malamig na kawalan. Madam Celestina, pati ni Doña Consolacion hindi makapaniwala, ngunit pilit na nagpapanggap na hindi niya kilala ang babae o baka sadyang niloloko niya ang sarili. I am Doña Consolacion of Alonzo Shipping. We would like to welcome you to Manila. Inabot ng Doña ang kanyang kamay para makipagkamay. Tiningnan lang ni Celestina ang kamay ng matanda. Hindi niya ito tinanggap. Sa halip kumuha siya ng isang baso ng red wine mula sa waiter na dumaan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakabibingi. Lahat ng nakapaligid ay nakaramdam ng tensyon. Alonzo, banggit ni Celestina. Ang boses niya ay malambing, ngunit may talim, parang pilus na nakabalot sa patalim. Nabalitaan ko ang tungkol sa pamilya niyo. Sabi nila, ang pamilya Alonzo ay mahilig sa magagandang bagay kahit hindi naman sa kanila. Namutla si Doña Consolacion. Ibinaba niya ang kanyang kamay, nanginginig sa hiya.
Lumapit si Rafa, ang kanyang boses ay nanginginig. Tala, ikaw ba yan? Humarap si Celestina kay Rafa. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa na parang isang insekto na hindi niya maalala kung saan niya nakita. Pagkatapos isang maliit at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang pulang labi. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak sa tapat ng mukha ni Rafa. Ang pangalan ko ay Celestina, Mr. Alonzo, sabi niya ng dahan-dahan, at mukhang nagkakamali ka ng taong kinakausap. Ang babaeng tinatawag mong Tala. Matagal na siyang nalunod sa ulan. Uminom siya ng kaunti, hindi pinuputol ang tingin sa mga mata ni Rafa. Cheers, Doña Consolacion! Dagdag niya, ang tinig ay puno ng sarkasmo. Sabi nila, ang pinakamasarap na alak ay may halong pait ng pagsisisi. Sana magustuhan ninyo ang lasa ng gabing ito. Tumalikod si Celestina at naglakad palayo na iwan ang pamilya Alonzo na nakatayo habang ang mundo nila ay nagsisimula na namang gumuhong muli. At sa pagkakataong ito, wala ng ulan na maghuhugas ng kanilang kasalanan. Ang sikat ng araw sa tanghaling tapat ay tumatama ng diretso sa malawak na hardin ng mga Alonzo, ngunit sa halip na magbigay ito ng liwanag, tila lalo nitong ipinapakita ang pagkaluma at kapabayaan sa paligid. Ang mga damo ay matataas na at hindi pantay, habang ang pintura ng gate ay unti-unti nang natutuklap na parang balat ng isang matandang hayop na naghihingalo. Pumasok ang isang itim na SUV sa driveway. Mula rito ay bumaba si Celestina, suot ang isang cream-colored power suit at oversized sunglasses. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa sementadong daan ay nag-iiwan ng tunog na may awtoridad, isang ritmong hindi kailanman narinig sa bahay na ito noong siya ay si Tala pa lamang. Nakaabang sa pinto si Doña Consolacion, pilit na inaayos ang kanyang buhok at ngumingiti ng pilit. Sa likod niya ay si Rafa na hindi mapakali ang mga mata ay nakapako sa babaeng paparating. Welcome back, Madam Celestina. Bati ng Donya, halatang nanginginig ang boses sa sobrang pagpapakaingat. It's an honor to have you visit our humble home for the appraisal. Tinanggal ni Celestina ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa kabuuan ng bahay mula sa maruming kisame hanggang sa mga bitak sa pader. Humble indeed. Malamig na komento ni Celestina. Akala ko ba, Donya, ang mansyon na ito ay prime property? Bakit amoy luma? Parang amoy ng mga bagay na nabubulok. Namula ang mukha ni Doña Consolacion. Well, we are just a bit short on staff lately. Pero ang structure matibay, world-class architecture. Tignan natin. Sagot ni Celestina at dire-diretsong pumasok sa loob nang hindi man lang nagpapapigil. Naglakad siya sa sala, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa mga muebles na dati ay siya ang nagpupunas araw-araw. Ngayon, bilang may-ari ng kumpanyang nagpapautang sa kanila, siya na ang may karapatang humusga. Bawat sulok ay may alaala ng kanyang paghihirap, ngunit sa halip na masaktan, ginamit niya ang mga alaalang ito bilang panggatong sa kanyang lakas. Sumunod sa kanya si Rafa, habang abala naman si Attorney Mateo sa pakikipag-usap kay Doña Consolacion tungkol sa mga titulo. Sinamantala ni Rafa ang pagkakataon. Talagbulong ni Rafa nang makapasok sila sa kusina. Alam kong ikaw yan. Huwag ka nang magkaila. Huminto si Celestina sa tapat ng lababo. Ito ang lugar kung saan siya madalas umiyak habang naghuhugas ng pinggan. Ito ang lugar kung saan napaso ang kanyang kamay dahil sa pagmamadaling ipagluto ang biyenan niya. Humarap siya kay Rafa. Ang mukha ay walang emosyon. Mr. Alonzo, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Ang pangalan ko ay Celestina. Kung naghahanap ka ng multo ng nakaraan mo, pumunta ka sa sementeryo. Huwag sa'kin. Kilala kita. Pagpupumilit ni Rafa, humakbang siya palapit at manghahawakan ng braso ni Celestina. Ang boses mo, ang amoy mo. Kahit nagbago ka ng itsura
alam ng puso ko. Puso. Tumawa ng mahina si Celestina, isang tawang walang saya. May puso ka pala, Rafa. Kung may puso ka, nasaan yun? Nung gabing umulan, nasaan ang puso mo nung nagmamakaawa ang asawa mo para sa anak nyo? Natigilan si Rafa. Ang mga salita ni Celestina ay tumagos sa kanya, kumpirmasyon na siya nga si Tala, ngunit sa paraang nagpaparamdam sa kanya ng matinding guilt. Bago pa makasagot si Rafa, isang anino ang humarang sa pagitan nila, si Attorney Mateo. Mr. Alonzo, seryosong sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay mababa ngunit may babala. Please maintain professionalism. Nandito si Madam Celestina para sa negosyo, hindi para sa drama ng pamilya nyo. Napatingin si Mateo sa kamay ni Celestina na nakakuyom sa gilid ng counter. Nakita niya ang maputing pilat sa pulso nito, ang peklat ng paso mula sa mantika noon. Dahan-dahang ipinatong ni Mateo ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamao ni Celestina, hindi para hawakan, kundi para pakalmahin ito. Ang init ng palad ni Mateo ay nagbigay ng senyales kay Celestina na huminga. Umatras si Rafa, hiyang-hiya at nalilito. Sa gilid ng kusina lumabas si Manang Fe, ang matandang katulong na tanging naging mabait kay Tala noon. May dala itong tray ng kape. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang inilalapag ang tasa sa harap ni Celestina. Nagkatinginan sila. Alam ni Manang Fe, nakita ni Celestina ang luha sa mga mata ng matanda. Kape po, madam. Garalgal na sabi ni Manang Fe. Sa ilalim ng platito ng kape, pasimpleng inilagay ng matanda ang isang maliit na kwaderno na luma na at punit-punit ang gilid. Napansin ito ni Celestina. Mabilis at maingat niyang kinuha ang kwaderno at isinilid sa kanyang bag bago pa may makapansin. Ito ang kanyang diary na naiwan niya noong gabing pinalayas siya. Ang saksi sa lahat ng kanyang dasal at hinagpis. Salamat, Manang. Malambot na sabi ni Celestina. Ito ang unang beses na naging totoo ang boses niya sa araw na yon. Habang nangyayari ito, nakasilip si Cassandra mula sa siwang ng pinto ng servants' quarters. Kitang-kita niya ang tensyon sa pagitan ni Rafa at Celestina. Nakita niya ang tingin ni Rafa, ang tingin ng isang lalaking nagsisisi at nangungulila. Umakyat ang dugo sa ulo ni Cassandra. Galit at selos ang bumalot sa kanyang pagkatao. Kung si Tala nga ang babaeng ito at bumalik siya para agawin ang natitirang yaman, hindi siya papayag. Pumunta si Cassandra sa kanyang kwarto at naghahalongkat sa kanyang vanity table. Nakita niya ang isang maliit na pakete ng puting pulbos, gamot, pampatulog na malakas ang tama na minsan niyang ginagamit kapag hindi siya makatulog sa kaiisip ng mga utang. Bumaba siya ng hagdan, bit-bit ang isang pitsel ng iced tea na kunwari ay ipapainom sa mga bisita bilang refreshment. Sa likod ng pilar habang walang nakatingin, ibinuhos niya ang pulbos sa isang basong puno ng yelo. Hinalo niya ito hanggang sa matunaw at wala ng bakas. Ngumiti si Cassandra ng masama. Ang plano niya ay simple. Patutulugin niya si Celestina at gagawa siya ng eksena na magmumukhang baliw o bastos. Ang babae sa harap ni Attorney Mateo at Rafa. Sisirain niya ang imahe ng Madam Celestina. Pumasok si Cassandra sa sala kung saan nag-uusap na ulit sina Doña Consolacion at Celestina. Madam Celestina, bati ni Cassandra sa pinakamatamis niyang boses na puno ng kaplastikan. Napakainit po ng biyahe niyo siguro. Ito po special blend iced tea para ma-refresh kayo. Iniabot niya ang baso kay Celestina. Ang mga mata ni Cassandra ay nagniningning sa antisipasyon. Tiningnan ni Celestina ang baso. Ang mga yelo ay lumalangit-ngit habang natutunaw. Tumingin siya kay Cassandra at tila binabasa niya ang kaluluwa nito. Sa loob ng ilang segundong nakabibingi, walang gumalaw. Salamat, sabi ni Celestina. Inabot niya ang baso. Itinapat niya ito sa kanyang mga labi.
Pinigilan ni Rafa ang kanyang hininga. Nakangisi si Cassandra sa kanyang isipan. Ininom ni Celestina ang laman ng baso. Bumaba ang baso sa mesa nang walang anumang ingay, tanging ang pamamasa ng tubig sa gilid nito ang naiwan sa makintab na kahoy. Pinanood ni Cassandra ang paggalaw ng lalamunan ni Celestina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang masamang tagumpay. Ilang sandali pa, napahawak si Celestina sa kanyang sentido. Ang kanyang talukap ay tila bumibigat at ang kanyang balanse ay nagsimulang maging mabuhay. "Okay ka lang ba, madam?" tanong ni Cassandra. Ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala, habang mabilis na lumapit upang alalayan o mas tamang sabihin upang siguraduhing babagsak ang kanyang biktima sa tamang pwesto. "Medyo nahilo ako." Bulong ni Celestina. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang sumandal sa sofa. "Kailangan ko lang ipikit ang mata ko sandali." "Doon ka na muna sa guest room magpahinga." Suhestiyon ni Cassandra habang sumisenyas kay Rafa at Doña Consolacion na nasa hardin pa at kausap si attorney. "Mateo, ako na ang bahala sa kanya. Baka sa init lang ng biyahe." Inalalayan ni Cassandra si Celestina paakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat para kay Celestina o iyon ang ipinaparamdam niya. Nang marating nila ang kwarto sa dulo ng pasilyo, ang kwartong dati ay stockroom na ngayon ay ginawang guest room. Inihiga ni Cassandra ang babae sa kama. Tiningnan niya si Celestina na nakapikit, ang paghinga ay malalim at pantay. "Sabi na nga ba, mahina ka pa rin tala." Bulong ni Cassandra na may halong pangungutya. "Kahit anong bihis mo, tanga ka pa rin." Lumabas si Cassandra ng kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto. Ngunit hindi siya bumaba sa sala. Sa halip, ang kanyang mga paa ay dinala siya sa kabilang dulo ng pasilyo patungo sa kwarto ni Doña Consolacion. Alam niyang nasa hardin ang matanda, abala sa pagpapabango kay Attorney Mateo. Ito na ang pagkakataon. Kailangan niya ng pera. Kung sakaling mabuko ang mga kalokohan niya sa kumpanya, kailangan niya ng safety net. Pumasok si Cassandra sa kwarto ng Donya. Dumiretso siya sa tokador kung saan nakatago ang huling set ng mga esmeralda. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang hinahalungkat ang mga kahon ng alahas. Nahanap niya ito, ang kwintas na may malaking berdeng bato. Kinang ng pera. Isinilid niya ito sa bulsa ng kanyang bestida. Akmang tatalikod na siya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Hindi si Doña Consolacion ang pumasok. Hindi rin si Rafa. Nakatayo doon si Celestina. Wala nang bakas ng hilo sa kanyang muka. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mga braso ay nakahalokip-kip at ang kanyang mga mata ay matatalim na nakatuon sa bulsa ni Cassandra. Ang babaeng dapat ay tulog na tulog ngayon ay gising na gising at nakasandal sa hamba ng pinto na parang isang leon na nanonood sa kanyang biktima. "Masyadong mabilis ang kamay mo, Cassandra," malamig na sabi ni Celestina. "Pero masyadong mabagal ang utak mo." Namutla si Cassandra. Paano ininom mo ang iced tea?" Putol ni Celestina. Naglakad siya palapit, ang takong ng kanyang sapatos ay bumaon sa makapal na karpet. "Nakita kitang naglagay ng pulbos. Nakita ni Manang Fe. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo sa akin, tatanggap pa ako ng kahit anong galing sa mga kamay niyo? Ibinuhos ko ang laman ng baso sa paso ng halaman habang abala ka sa pagtingin kay Rafa." "Ikaw?" Umatras si Cassandra hanggang sa mapasandal siya sa tokador. "Sisigaw ako. Sasabihin ko kay Rafa na pinagnanakawan mo kami." "Talaga?" Tinaasan siya ng kilay ni Celestina. "Subukan mo. Tignan natin kung sino ang paniniwalaan nila. Ang bisitang bilyonaryo o ang manugang na may nakabukol na kwintas sa bulsa." Bago pa makasagot si Cassandra, dumating ang inaasahang bisita. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. "Cassandra Celestina,
Saan kayo nagpupunta? Pumasok ang Donya sa kwarto, kasunod si Rafa at si Attorney Mateo. Natigilan silang lahat sa eksena. Si Celestina ay kalmadong nakatayo habang si Cassandra ay mukhang daga na naipit sa sulok pawisan at namumutla. Anong nangyayari dito? Tanong ni Rafa. Mukhang may daga sa loob ng kwarto mo, Donya Consolacion. Simpleng sagot ni Celestina, sabay turo sa bulsa ni Cassandra gamit ang kanyang mata. Nahuli ko siyang itinatago ang esmeralda mo. Hindi totoo yan. Sigaw ni Cassandra, ngunit ang kanyang kamay ay reflex na napahawak sa kanyang bulsa upang takpan ang ebidensya. Ang kilos na yon ay sapat na kumpirmasyon. Mabilis na lumapit si Donya Consolacion at hinablot ang kamay ni Cassandra. Dinukot niya ang laman ng bulsa. Lumabas ang kumikinang na kwintas na esmeralda. Ang sampal na dumapo sa pisngi ni Cassandra ay hindi lumikha ng tunog sa kwentong ito, ngunit ang pamumula ng kanyang mukha at ang pagtagilid ng kanyang ulo ay nagpakita ng lakas ng galit ng Donya. Wala kang hiya. Nanggagalaiti ang Donya, ang kanyang katawan ay nanginginig sa puot. Pinakain kita, binihisan kita. Tapos pag nanakawan mo ako, ikaw pala ang dahilan kung bakit nawawala ang mga gamit ko. Mami, hindi siya. Siya ang may pakana nito. Turo ni Cassandra kay Celestina, umiiyak na parang baliw. Si Tala yan. Bumalik siya para sirain tayo. Ngunit walang nakinig. Maging si Rafa ay tumingin sa asawa na may halong pandidiri. Sa gitna ng kaguluhan habang nag-aagawan sina Donya Consolacion at Cassandra, sa kwintas bumagsak ang bag ni Cassandra sa sahig. Kumalat ang laman nito, lipstick pulbos, at ilang pirasong papel na nakatupi. Napatingin si Rafa sa sahig. Isang papel ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ito ay isang luma at gusot na medical record mula sa St. Luke's Hospital. Ang petsa ay 3 taon na, ang nakakaraan ang gabi ng bagyo. Dahan-dahang lumuhod si Rafa. Ang mundo sa paligid niya ay tila bumagal habang inaabot niya ang papel. Naramdaman ni Celestina ang pagbigat ng hangin. Alam niya kung ano ang papel na yon. Iyon ang abstract na ipinadala ni Mateo sa opisina ni Rafa noon na hinarang at itinago ni Cassandra. Kinuha ni Rafa ang papel. Binasa niya ang nakasulat. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang hindi mapigilan. Malinaw ang nakasulat sa papel. Pasyente, si Tala Alonzo. Diagnosis, complete abortion, secondary to physical trauma and stress, gestational age, 8 weeks, cause of death of fetus, blunt abdominal trauma, and hypothermia. Nanlabo ang paningin ni Rafa. Ang mga letra sa papel ay tila naging dugo. 8 linggo. 8 linggo nang buntis ang asawa niya noong gabing iyon. Noong gabing isinara niya ang kurtina. Noong gabing hinayaan niya silang maglakad sa ulan. Pinatay niya ang sarili niyang anak. Ang ingay ng sigawan ni Donya Consolacion at Cassandra ay naglaho sa pandinig ni Rafa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagguho ng kanyang tuhod habang napapaupo siya sa sahig, hawak ang papel sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Celestina. Nakatayo si Celestina sa gitna ng silid, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Ang kanyang mukha ay walang awa, walang luha. Nakatingin lang siya kay Rafa na parang sinasabi, "Ayan, alam mo na." Masakit ba? Bumuka ang bibig ni Rafa upang magsalita, upang humingi ng tawad, upang sumigaw, ngunit walang boses na lumabas. Tanging ang mainit na luha ang sunod-sunod na pumatak sa papel na hawak niya. Binabasa ang ebidensya ng kanyang kasalanan na kailanman ay hindi na mabubura. Ang ulan ay muling bumuhos sa labas ng bintana ng executive office ng Vanguardia Group. Ngunit sa pagkakataong ito, nasa loob na si Celestina. Hindi na siya ang babaeng basang-basa at nanginginig sa ginaw. Nakaupo siya sa kanyang leather swivel chair, nakatanaw sa city skyline na kumikislap sa gitna ng bagyo. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa, ngunit ang init nito
ay hindi sapat upang tunawin ang yelo na bumabalot sa kanyang puso matapos ang eksena kanina. Ang tagumpay laban kay Cassandra ay dapat sanang magdala ng kasiyahan, ngunit ang naramdaman lang niya ay pagod. Isang malalim at nanunuot na pagod sa buto. Ang imahe ni Rafa na nakaluhod at umiiyak habang hawak ang medical record ay paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isipan. Hindi dahil naaawa siya, kundi dahil naalala niya ang sarili niyang sakit. Bumukas ang pinto ng opisina ng dahan-dahan. Hindi na kailangang lumingon ni Celestina para malaman kung sino ito. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at mint ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang nagwawalang diwa. Pumasok si Attorney Mateo. Wala siyang dalang mga papeles o kontrata ngayon. Sa halip dala niya ay isang pares ng malambot na tsinelas. Isinara ni Mateo ang pinto at lumapit sa kanya. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan lang niyang punan ng tunog ng ulan at ugong ng aircon ang katahimikan sa pagitan nila. Ibinaba niya ang tsinelas sa paanan ni Celestina. Sa loob ng 3 taon, sinanay mo ang sarili mong maglakad sa apoy tala mo. Malumanay na sabi ni Mateo gamit ang dati niyang pangalan. Ito lang ang pagkakataon na pinapayagan niya itong tawagin siya sa luma niyang pagkatao kapag silang dalawa lang. Pero kahit ang mga reyna, kailangan ding magpahinga. Tumingin si Celestina sa kanya, ang mga mata ay mapungay at pagod. Natatakot ako, Mateo. Natatakot ako na baka sa sobrang galit ko maging katulad na rin nila ako. Nakita ko si Rafa kanina. Durog na durog siya. Dapat masaya ako, di ba? Umiling si Mateo. Hinila niya ang isang silya at naupo sa tapat ni Celestina. Sa isang kilos na puno ng respeto at pag-aalaga, inabot niya ang paa ni Celestina at ipinatong ito sa kanyang hita. Nagulat si Celestina at akmang aalisin ang paa. Mateo, anong ginagawa mo? Madumi ang... Shh! Saway ni Mateo. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mataas na takong nasuot ni Celestina. Ang balat ng paa nito ay namumula at may bakas ng paltos dahil sa maghapong pagtayo at pakikipaglaban. Hayaan mong alagaan naman kita ngayon. Sa loob ng 5 taon sa bahay na, yun ikaw ang nag-aalaga sa lahat. Ikaw ang nagmamasahe sa paa ni Doña Consolacion. Ikaw ang nagtatanggal ng sapatos ni Rafa. Sino ang gumagawa noon para sa'yo? Natahimik si Celestina. Wala. Walang gumawa noon para sa kanya. Sinimulan ni Mateo na masahe ng talampakan ni Celestina. Ang kanyang mga kamay ay mainit at may sapat na diin upang alisin ang ngalay, ngunit sapat na lambot upang ipadama ang pagmamahal. Napapikit si Celestina na pabuntong hininga sa ginhawa. Habang minamasahe siya, naglakbay ang isip ni Mateo sa nakaraan. Naalala niya ang mga araw na bumibisita siya sa mansyon ng Alonzo bilang junior lawyer. Madalas niyang makita si Tala sa hardin mag-isang nagdidilig ng mga orkidya, kinakausap ang mga bulaklak dahil walang tao ang kumakausap sa kanya. Gustong-gusto niyang lapitan ito noon, tanungin kung ayos lang ba ito, ngunit nakatali siya sa kanyang propesyon at sa respeto sa kasal. Alam mo ba kung kailan kita unang minahal? Biglang tanong ni Mateo, ang kanyang tinig ay sumasabay sa ritmo ng ulan. Dumilat si Celestina nagtataka. Noong nakita kitang nagbabalot ng tirang pagkain sa kusina para ibigay sa batang pulubi sa labas ng gate. Kwento ni Mateo nakangiti ng mapait habang nakatingin sa paa ni Celestina. Sigaw ng sigaw noon si Doña Consolacion dahil nawawala ang isang pirasong manok. Inako mo ang kasalanan. Sinabi mong kinain mo dahil gutom ka kahit alam kong hindi. Doon ko nakita na ang puso mo ay masyadong malaki para sa bahay na yon. Naramdaman ni Celestina ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. Sa lahat ng panahon na akala niya ay invisible siya, may isang tao palang nakakakita sa kanya. Mateo? Garalgal na tawag ni Celestina. Pangako mo sa akin. Kapag natapos ito,
Kapag nakuha na natin ang hustisya, huwag mo akong iiwan. Itinigil ni Mateo ang pagmamasahe. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Celestina. Hinawakan niya ang kamay nito at dinala sa kanyang pisngi. Naghintay ako ng 5 taon habang pag-aari ka ng iba. Seryosong sagot ni Mateo. Naghintay ako ng 3 taon habang binubuo mo ang sarili mo. Kahit abutin pa tayo ng habambuhay, hinding-hindi ako aalis sa tabi mo. Sa sandaling iyon, ang opisina ay hindi na isang lugar ng negosyo, kundi isang santuwaryo. Walang halikan, walang mainit na tagpo, ngunit ang paghawak ni Mateo sa kamay ni Celestina at ang paglapat ng kanyang pisngi dito ay mas matalik pa sa anumang pisikal na ugnayan. Ito ay pangako ng isang pag-ibig na naghihintay, nagtitiis at nagpapagaling. Biglang nabasag ang katahimikan nang umilaw ang laptop ni Celestina sa mesa. Isang priority email ang pumasok. Ang tunog ng notification ay tila isang babala na nagpabalik sa kanila sa realidad. Binitawan ni Mateo ang kamay ni Celestina at isinuot dito ang malambot na tsinelas. Basahin mo. Dumating na ang report ng mga forensic auditors. Umikot si Celestina sa kanyang upuan at binuksan ang email. Habang binabasa niya ang mga dokumento, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ang galit na kanina ay humupa na sana ay muling nag-alab, ngunit ngayon ay may kasamang pandidiri. Hindi lang si Cassandra ang nagnakaw. Bulong ni Celestina, ang boses ay nanginginig sa revelasyon. Mateo, tignan mo ito. Lumapit si Mateo at tiningnan ang screen. Ang mga bank transfers, ang mga petsa. Si Doña Consolacion. Sa loob ng 10 taon, unti-unting nililimas ng matanda ang pondo ng kumpanya at inililipat sa mga offshore accounts para sa online gambling at pagbili ng mga fake antiques para magmukhang mayaman. At ang pinakamasakit, pinalabas niyang si Rafa ang pumipirma sa mga check vouchers gamit ang power of attorney na pinapirmahan niya sa anak noong lasing ito o walang malay. Ginamit niya ang sarili niyang anak bilang scapegoat, iling ni Mateo. Kapag bumagsak ang kumpanya si Rafa, ang makukulong hindi siya. Napahawak si Celestina sa kanyang bibig. Kahit galit siya kay Rafa, ang malaman na ang sarili nitong ina ay handang isakripisyo ang anak para sa luho ay ibang klase ng kasamaan. Tapusin na natin ito, Mateo. Matigas na utos ni Celestina. Isinara niya ang laptop. Ipadala mo na ang notice. Sigurado ka? Tanong ni Mateo. Sigurado ako. Iligtas natin ang kumpanya mula sa kanila at hayaan natin silang harapin ang bunga ng mga ginawa nila. Tumango si Mateo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang sheriff ng Makati. Sheriff! Sabi ni Mateo sa linya, ang boses ay bumalik sa pagiging profesional na abogado. Ipadala na ang notice of eviction at foreclosure order sa Alonzo Mansion. Ngayon na. Sa labas kumulog ng malakas. Ang bagyo ay patapos na, ngunit para sa mga Alonzo ang baha ay papasok pa lamang sa kanilang pintuan. Mayroon na lamang silang 24 na oras bago sila itapon sa kalsada, ang kalsadang minsang naging tahanan ni Tala. Ang opisina ng Vanguardia Group ay tahimik, isang nakakabinging katahimikan na tanging ang ugong ng aircon ang bumabasag. Ngunit sa lobby sa ibaba, ang katahimikang ito ay sinisira ng isang pamilyar at matinis na boses. Papasukin niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Doña Consolacion, Alonzo. Business partner ako ng amo niyo. Kapag hindi niyo ako pinapasok, ipapatanggal ko kayong lahat sa trabaho. Sa loob ng conference room A, narinig ni Celestina ang gulo. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa gilid ng isang puting tasa. Sa harap niya nakaupo si Attorney Mateo, naghihintay ng senyales. Papasukin mo sila. Utos ni Celestina sa intercom. Panahon na para makita nila ang tunay na may-ari ng imperyong inaapakan nila. Bumukas ang pinto.
Pumasok si Doña Consolacion, hila-hila si Rafa na mukhang lantang gulay. Kasunod nila ang mga security guard na mukhang hirap na hirap sa pagpigil sa nagwawalang matanda. Madam Celestina, sigaw ng Donya nang makita ang babae sa dulo ng mesa. Anong kalokohan ito? Bakit may sheriff sa bahay ko? Bakit sinasabi nilang pinalayas na kami? Tinanggap mo ang appraisal namin. Diba, magbabayad naman kami. Hindi sumagot si Celestina. Sa halip dahan-dahan niyang ipinihit ang kanyang upuan upang humarap sa malaking bintana, tinatalikuran sila. Hindi ako ang kakausap sa inyo. Malamig na sabi ni Celestina. Ang chairman of the board ang gustong magpaliwanag. Chairman? Naguluhan si Doña Consolacion. Sino nasaan siya? Mula sa isang pintuan sa gilid ng kwarto ang pinto na nagdudugtong sa private suite, bumukas ito. Lumabas ang isang babae. Nakasuot siya ng isang Filipiniana terno na gawa sa purong sutla, kulay ginto at may bordang mga perlas. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod lang ng goma, ngayon ay nakaayos sa isang eleganteng chinyon. Sa kanyang leeg ay nakapulupot ang isang kwintas ng South Sea Pearls na ang laki ay halos kasing laki ng mata ng isda, ngunit ang halaga ay kayang bumili ng buong subdivision. Huminto ang paghinga ni Doña Consolacion. Napahawak siya sa braso ni Rafa. Ikaw! Bulong ng Donya. Ikaw yung pulubi. Remedios, pagtatama ng babae. Ang boses niya ay hindi na ang boses ng probinsyana na madaling apihin. Ito ay boses ng isang matriarch na nagmamay-ari ng kalahati ng plantasyon sa Visayas. Remedios de los Santos, ang babaeng tinawag mong amoy lupa at pinakain mo sa ilalim ng hagdan. Naglakad si Remedios palapit sa mesa. Bawat hakbang niya ay may bigat ng awtoridad. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa harap ni Doña Consolacion. Buksan mo, utos ni Remedios. Nanginginig ang kamay na binuksan ng Donya ang folder. Bumagsak ang kanyang panga. Mga kopya ng tseke, mga lumang kasulatan, mga sulat ng ama ni Doña Consolacion na nagmamakaawa kay Lolo Simeon na pahiramin sila ng pera para hindi makulong dahil sa tax evasion. Ang buong buhay nyo, ang mansyon ng kumpanya ang mga damit mo. Sabi ni Remedios, ang kanyang boses ay puno ng mapait na katotohanan. Lahat yan galing sa pera ng pamilya ko. Pinatira ko kayo dyan dahil naging mabait ang tatay mo sa tatay ko nung Giesiera. Yun lang ang dahilan. Utang na loob. Tumingin si Remedios kay Rafa na ngayon ay nakayuko na sa hiya. Pero ang utang na loob na babayaran, patuloy ni Remedios. Ang hindi na babayaran ay ang kawalang hiyaan. Noong gabing pinalayas niyo kami, noong gabing namatay ang apo ko, doon natapos ang grace period ninyo. Balay. Nauutal na sabi ni Doña Consolacion, biglang nagbago ang tono, naging maamo. Balay, mapapag-uusapan naman ito. Pamilya tayo, si Tala. Si Tala ay asawa pa rin ni Rafa. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko gamit ang marumi mong bibig. Singit ni Celestina. Humarap siya mula sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Walang pamilya ang nagpapalaya sa buntis na kapamilya nila sa gitna ng bagyo. Hindi ko alam. Hindi ko alam na buntis ka. Depensa ng Donya. Sinungaling, sabi ni Rafa. Napatingin ang lahat kay Rafa. Ito ang unang beses na nagsalita siya ng diretso. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Tumingin siya sa kanyang ina nang may pandidiri. Narinig mo si Nanay Remedios na sumisigaw noong gabi na, "Yun," sabi ni Rafa. Ang boses ay tumataas. Narinig mo silang humihingi ng tulong. Ikaw ang nagsara ng kurtina. Ikaw ang nagsabi sa akin na, hayaan mo sila, nag-iinarte lang yan. Ikaw ang pumatay sa anak ko, Mami. Rafa, sigaw ni Doña Consolacion, bawiin mo yan. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Para sa kumpanya. Para sa kumpanya. Tumawa si Attorney Mateo. Inilabas niya ang isa pang dokumento, ang resulta ng forensic audit. Doña Consolacion,
Formal na, sabi ni Mateo. Ayon sa audit, ikaw ang nag-withdraw ng 50 milyong piso mula sa emergency fund ng kumpanya noong nakaraang taon. Ipinatalo mo sa kasino sa Macau at pinalabas mong si Rafa ang pumirma. Nanlaki ang mga mata ni Rafa. Tumingin siya sa ina. Totoo ba, Mami? Kaya ba laging sinasabi ng bangko na, overdrawn tayo? Ninanakawan mo ako? Hindi nakasagot ang Donya. Ang kanyang katahimikan ay pag-amin. Tapos na ang palabas, sabi ni Celestina. Umalis na kayo sa building na ito at umalis na kayo sa bahay KO. Mayroon na lang kayong... Tumingin siya sa kanyang relo. 5 oras bago ilabas ng sheriff ang mga gamit niyo sa kalsada. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Hysterical na sigaw ng Donya. Ako si Donya Consolacion. May mga kaibigan akong senador. Wala na, sagot ni Remedios. Tinawagan ko na sila. Nang malaman nilang bankrupt ka na at may kaso ka ng estafa at qualified theft, lahat sila. Biglang naging busy. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Remedios ang babaeng umapi sa kanila. Kinuha niya ang isang tuyo mula sa kanyang bag, isang tuyo na nakabalot sa gold foil. Inilapag niya ito sa harap ng Donya. Ayan, sabi ni Remedios, para hindi ka naman magutom sa biyahe, kainin mo yan. Masustansya yan. Baka sakaling luminaw ang mata mo at makita mo kung gaano kakapangit sa loob. Hinawakan ng mga guard si Donya Consolacion at kinaladkad palabas habang nagsisisigaw ito ng mga mura. Naiwan si Rafa sa kwarto, nakatayo sa harap nina Celestina, Remedios at Mateo. Tumingin si Rafa kay Celestina. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang humawak. Pero ang distansya sa pagitan nila ay hindi na lang isang mahabang mesa. Ito ay isang bangin na puno ng mga patay na pangarap. Umalis ka na, Rafa, mahinang sabi ni Celestina. Bago ko pa makalimutan na minsan, minahal kita. Yumuko si Rafa. Tumulo ang kanyang luha sa mamahaling karpet. Tumalikod siya at naglakad palabas, bitbit ang bigat ng isang buhay na sinayang niya. Sa loob ng kwarto na iwan ng tatlo, napaupo si Remedios sa silya na pahawak sa dibdib. Naiayos lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Celestina. Ayos lang ako, anak. Ngumiti si Remedios, bagaman may luha sa kanyang mga mata. Gumaan na ang pakiramdam ko. Nakabayad na sila. Tiningnan ni Celestina si Mateo. Nagangitian sila. Isang hakbang na lang at makakalaya na sila ng tuluyan. Samantala sa parking lot, habang tumatakbo si Cassandra, bitbit ang isang maleta na puno ng perang ninakaw niya. Sa petty cash ng kumpanya, hinarang siya ng 2 sasakyan ng pulis. Cassandra Perez, tanong ng pulis. Ikaw ay inaaresto para sa kasong qualified theft at falsification of documents na isinampa ng Vanguardia Group. Bumagsak ang maleta. Kumalat ang pera sa semento. Ang hangin ay umihip, tinatangay ang mga papel na pera palayo kay Cassandra, tulad ng pagtangay ng tadhana sa kanyang huwad na buhay. Ang dapit hapon ay dumating sa mansyon ng mga Alonzo na may dalang kakaibang lungkot. Ang langit ay kulay ube at kahel, tila isang pasa sa mukha ng kalawakan. Sa labas ng tarangkahan, nakaparada ang mga truck ng sheriff, handang hakutin ang mga natitirang kagamitan kinabukasan. Ngunit sa hardin sa likod ng bahay, ang hardin na dati ay santuwaryo ni Tala, nandoon siya nakatayo sa harap ng tuyong fountain. Hindi siya nakatingin sa bahay. Nakatingin siya sa isang maliit na krus na gawa sa kahoy na itinirik niya sa ilalim ng puno ng acacia. Ito ang pansamantalang alaala para sa anak na hindi niya nayakap. Narinig niya ang paglapit ng mga yapak sa damuhan. Mabibigat ang mga hakbang, tila hila-hila ng taong naglalakad, ang bigat ng buong mundo. Hindi lumingon si Celestina. Alam niya kung sino ito. Ang amoy ng aftershave na dati ay nagpapakilig sa kanya ngayon ay amoy na lamang ng isang masakit na nakaraan. Talabasag na tawag ni Rafa. Dahan-dahang humarap si Celestina.
Nakita niya ang kanyang asawa o ang lalaking dating tinatawag niyang asawa. Gusot ang damit nito, magulo ang buhok, at ang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Nawala na ang yabang, nawala na ang tindig ng isang Alonzo. Ang nasa harap niya ay isang batang lalaki na nawalan ng laruan. Wala na si Tala. Mahinahong sagot niya, ang nasa harap mo ay ang babaeng binuo ng mga piraso ng puso na binasag mo. Lumagapak ang mga tuhod ni Rafa sa lupa. Lumuhod siya sa harap ni Celestina, ang kanyang mga kamay ay nakataas na parang sumusuko sa giyera. Patawarin mo ako. Humagulgol si Rafa, ang kanyang balikat ay yugyog sa bawat hikbi. Patawarin mo ako, Hon. Hindi ko ginusto yon. Takot lang ako kay Mami. Takot akong mawalan ng mana. Naniwala ako kay Cassandra. Naging tanga ako. Pero mahal kita. Maniwala ka, mahal pa rin kita. Tinignan siya ni Celestina mula sa itaas. Walang galit sa kanyang mukha. Wala ring awa. Para siyang nanonood ng isang pelikula na alam na niya ang ending. Mahal? Inulit ni Celestina ang salita na parang sinusuri ang lasa nito sa kanyang dila. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng pagmamahal mo, Rafa? Para itong gapos, para itong kadena. Humakbang siya ng kaunti palapit, ngunit hindi para tulungan itong tumayo. Noong gabing umuulan, simula ni Celestina, ang kanyang boses ay malinaw sa gitna ng huni ng mga kuliglig. Habang duguan ako sa kalsada, tumingala ako sa bintana mo. Nakita kita. Nakita kong hinawakan mo ang kurtina. At sa sandaling iyon, hindi ako nanalangin sa Diyos na iligtas ang anak ko. Nanalangin ako na sana bumaba ka. Kahit hindi mo na kami papasukin, sana bumaba ka lang at hawakan ang kamay ko habang namamatay ang anak natin. Napayuko si Rafa, isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Duwag ako. Duwag ako. Oo, duwag ka. Sang-ayon ni Celestina. Pero higit pa doon, Rafa, hindi mo ako minahal. Minahal mo lang ang convenience na dala ko. Minahal mo na may tagaluto ka, may tagaplansa ka, may tagahugas ng paa ng nanay mo. Minahal mo ang ideya na may nagmamahal sa'yo kahit wala kang kwenta. Ginawa mo akong trophy wife na pang-display sa kusina habang naghahanap ka ng trophy wife na pang-display sa party. Tinaas ni Rafa ang kanyang mukha, puno ng luha at uhog. Magbabago ako, Tala. Ngayong wala na si Mami, ngayong wala na si Cassandra. Pwede tayong magsimula ulit. Ikaw at ako. Babawi ako. Umiling si Celestina ng marahan. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapayapang pagtanggap. Huli na ang lahat, Rafa. Ang Tala na nagmamahal sa'yo ay namatay noong gabing iyon kasama ng baby natin. Ang natira na lang ay si Celestina. At si Celestina, wala siyang nararamdaman para sa'yo kundi awa. Itinaas ni Celestina ang kanyang kaliwang kamay. Sa kanyang daliri ay nakasuot pa rin ang isang manipis na gintong singsing, ang singsing ng kanilang kasal na hindi niya hinubad sa loob ng 3 taon bilang paalala ng kanyang sakit. Dahan-dahan hinila niya ito. Ang singsing ay dumulas palabas sa kanyang daliri. Nag-iwan ito ng isang maputing marka sa kanyang balat, isang marka ng 5 taong pagkakakulong. Hinawakan ni Celestina ang kamay ni Rafa at ibinukas ang palad nito. Ibinagsak niya ang singsing sa palad ng lalaki. Ang metal ay malamig sa balat. Sa'yo na yan, sabi ni Celestina. Isanla mo. Gamitin mo ang pera para makapagsimula ka ng bagong buhay. Yan na ang huling tulong ko sa'yo bilang asawa. Tala, wag. Pagmamakaawa ni Rafa, mahigpit na hinawakan ang singsing na parang ito na lang ang lifeline niya. Paalam, Rafael. Huling sabi ni Celestina. Tumalikod siya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang magaan ang kanyang mga balikat. Ang bigat ng nakaraan ay naiwan sa paanan ng lalaking nakaluhod sa lupa. Naglakad siya palabas ng hardin patungo sa driveway kung saan naghihintay ang isang sasakyan.
Nakasandal sa pinto nito si Attorney Mateo. Hindi ito lumapit para makialam sa usapan, ngunit naroon ito para saluhin siya pagkatapos. Nang makita ni Mateo si Celestina na papalapit, binuksan niya ang pinto ng passenger seat. Wala siyang sinabi. Nginitian lang niya ito, isang nangiting nagsasabing, "Tapos na, uwi na tayo." Sumakay si Celestina. Sa hardin naiwan si Rafa na nakaluhod pa rin hawak ang singsing sa kanyang dibdib habang ang dilim ng gabi ay tuluyan ng nilamon ang mansyon ng mga Alonzo. Ang ilaw ng sasakyan Nina Celestina ay humawi sa kadiliman papalayo hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa malayo. Dahan-dahang isinara ng security guard ang malaking bakal na gate ng mansyon. Ang tunog ng pagsara ng gate ay mabigat at pinal. Ito ang tunog ng isang kabanata na nagwakas. Wala nang babalikan. Ang reyna ay nakaalis na at ang naiwan na lamang ay ang mga guho ng isang kahariang itinayo sa buhangin, ang hangin. Sa loob ng charity ward ng pampublikong ospital ay mabigat at maalisangsang tila pinaghalong amoy ng matapang na gamot pawis at pinaglumaang panlinis ng sahig. Walang aircon na humuhuni dito upang magpalamig ng ulo. Tanging ang hilera ng mga lumang bentilador sa kisame ang umiikot ng mabagal at pagod na, tila hindi sapat upang tabuyin ang init ng tanghali. Sa isang masikip na sulok sa kama na ang foam ay numinipis na sa katagalan nakahiga, si Doña Consolacion. Ang babaeng dati ay hindi makatulog kung hindi Egyptian cotton ang sapin ng kama at hindi goose down ang unan, ngayon ay nakadantay sa isang aspiling kumot na may tatak ng gobyerno. Hindi siya makagalaw. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado dulot ng mild stroke na tumama sa kanya noong araw na hatakin ng sheriff ang kanilang mga gamit palabas ng mansyon. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakangiwi at ang kanyang mga mata, ang mga matang dati, ay nanlilisik sa paghamak sa mga mahihirap ngayon ay punong-puno ng takot at kawalan ng magawa. Gusto niyang sumigaw para humingi ng tubig, ngunit ang lumalabas lamang sa kanyang lalamunan ay mahinang ungol na walang nakapapansin sa ingay ng ward. Dumating si Rafa, hindi na siya nakasuot ng designer suit. Suot niya ay isang kupas na t-shirt na may mantsa ng semento at grasa, at ang kanyang pantalon ay punit sa tuhod. Ang kanyang balat na dati ay makinis at maputi dahil sa aircon ngayon ay sunog na sa araw at nagbabalat. Bit-bit niya ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng mainit na lugaw at gamot. Umupo si Rafa sa silyang monoblock sa tabi ng ina. Nang makita siya ni Doña Consolacion, tumulo ang luha sa gilid ng mata ng matanda. "Mami, kain na po tayo," malumanay na sabi ni Rafa habang binubuksan ng styrofoam. Sinubuan niya ang ina. Nanginginig ang kamay ni Rafa, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagod. Maghapon siyang nagbuhat ng mga sako ng semento sa construction site. Sa kabilang kanto, ang kanyang mga palad na dati ay sanay lang humawak ng wine glass at manibela ngayon ay puno ng kalyo at paltos na nagdurugo. Habang nananginunguyan ng donya ang matabang na lugaw, tumingin siya sa anak. Nakita niya ang hirap sa mukha nito. Nakita niya kung paano binago ng ilang buwan ang prinsipe na pinalaki niya sa luho. "Wuwa! Pilit na bigkas ng donya ang laway ay tumutulo sa gilid ng kanyang labi. Pinunasan ito ni Rafa gamit ang bimpo. "Huwag na kayong magsalita, Mami. Magpahinga na lang kayo. Nakaipon ako ng kaunti ngayon, nabili ko na yung maintenance nyo para sa 1 linggo. 1 linggo. Dati ang halaga ng gamot na yun ay barya lang sa kanila. Ipinangtitip lang yun ni Rafa sa parking boy. Ngayon dugo at pawis ang kapalit nito. Pagkatapos pakainin ng ina at mapatulog ito, lumabas si Rafa para kumain ng kanyang tanghalian. Naupo siya sa gilid ng bangketa kasama ang iba pang mga obrero. Binuksan niya ang kanyang baon kanin at isang maliit na piraso ng pritong tuyo. Ang amoy ng tuyo
ay humalo sa usok ng mga sasakyan. Napahinto si Rafa, tinitigan niya ang isda. Bumalik sa kanyang alaala ang umagang yon, 5 taon na ang nakakaraan. Noong ipagluto siya ni Tala ng tuyo at nagalit siya dahil mabaho daw. Noong sinabi niyang itapon yun sa basurahan. Ngayon, ang tuyo na ito ang bumubuhay sa kanya. Kinuha niya ang isda at isinubo. Maalat, matigas, pero naramdaman niya ang lasa ng pagsisisi sa bawat nguya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan sa harap ng ina ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang kanin. Sa di kalayuan sa kabilang bangketa, napansin niya ang isang pamilya. Isang lalaking kargador din ang nakaupo sa lilim ng puno kasama ang asawa nitong nagtitinda ng sampagita at ang kanilang maliit na anak. Pinagsasaluhan nila ang isang supot ng tinapay at soft drinks. Nagtatawanan sila. Hinahaplos ng lalaki ang buhok ng asawa niya at kinikiliti naman ng babae ang anak nila. Wala silang pera, pero ang mga ngiti nila ay abot hanggang mata. Parang sinaksak ang puso ni Rafa. Ganoon sana sila ni Tala. Kung hindi siya naging duwag, kung hindi siya nagpadikta sa yaman at sasakyan, kung pinili niya ang simpleng buhay kasama ang babaeng mahal niya, sana ay may anak na siyang kalaro ngayon. Sana ay may asawa siyang kayakap sa gabi. Ang kayamanan pala ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa kinang ng sasakyan. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng isang taong hindi ka iiwan kahit wala ka nang maibibigay. At ang yamang yon ay tinapon niya sa basurahan kasabay ng pagtaboy niya kay Tala sa ulan. Umihip ang hangin, tinatangay ang alikabok sa kalsada. Tumingala si Rafa sa langit. Wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang parusa ng tadhana. Ito ang kanyang impyerno, ang mabuhay araw-araw na bitbit ang bigat ng what ifs at sana. Samantala, daan-daang kilometro ang layo mula sa ingay at usok ng Maynila, isang puting barko ang dahan-dahang dumaong sa isang tahimik na isla sa Visayas. Bumaba si Celestina o Tala sa puso ng mga nakakakilala sa kanya. Hindi siya nakasuot ng gown o power suit. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Ang kanyang buhok na nagsisimula nang humaba muli ay malayang nilalaro ng simoy ng dagat. Wala nang bigat sa kanyang dibdib. Bago siya umalis ng Maynila, dumaan siya sa accounting office ng ospital kung saan nakakonfine si Doña Consolacion. Binayaran niya ang bill ng matanda, hindi dahil napatawad na niya ang mga ito at hindi rin para makipagbalikan. Binayaran niya ito bilang huling abuloy sa namatay na relasyon, isang paraan ng pagputol sa huling tali na nagdudugtong sa kanila. Wala ng utang, wala ng koneksyon, malaya na siya. Sinalubong siya ni Nanay Remedios sa pantalanyakap, ang isang basket ng mga sariwang prutas. Sa likod ng ina, nakatayo si attorney. Mateo nakasuot ng maong at puting polo nakangiti. Habang hinihintay siya, ang dagat ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw, parang libo-libong diamante na ikinalat sa tubig. Huminga ng malalim si Tala. Ang hangin ay amoy asin, amoy dagat, at amoy ng bagong simula. Naglakad siya palapit kay Mateo. Inabot nito ang kanyang kamay upang alalayan siya pababa ng gangplank. Ang hawak ni Mateo ay mainit, matatag at sigurado. Walang pag-aalinlangan. Handa ka na bang umuwi? Tanong ni Mateo. Tumingin si Tala sa asul na horizon. Wala na ang bagyo. Wala na ang dilim. Oh, sagot niya ng may ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Nandito na ako. Ang kabanata ng sakit ay natapos na. Ang pahina ay nailipat na. At sa islang ito, sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, magsisimulang muli ang kwento ni Tala, hindi bilang biktima, hindi bilang reyna ng paghihiganti, kundi bilang isang babaeng buo at malaya. Lumipas ang 5 taon at ang isla ng San Isidro ay nanatiling payapa,
Tila hindi naaabot ng ingay at gulo ng syudad. Ang hangin dito ay sariwa, may dalang amoy ng asin at bulaklak ng kalachuchi. Sa malawak na beranda ng isang rest house na nakaharap sa dagat, nakaupo si Tala. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at takot magsalita. Ang kanyang balat ay may malusog na kulay mula sa araw at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kapayapaan. Sa kanyang kandungan, isang batang babae na may kulot na buhok at matangos na ilong ang mahimbing na natutulog. Ito si Sol, ang kanyang liwanag, ang bunga ng pagmamahalan na binuo sa respeto at paghihintay. Narinig ni Tala ang paglagitik ng sahig na kawayan. Lumingon siya at nakita si Mateo na papalapit. May dalang 2 baso ng fresh buko juice. Medyo may uban na sa sentido si Mateo, tanda ng mga taong lumipas, ngunit mas lalo lamang itong nagmukhang kagalang-galang. Tulog na. Bulong ni Mateo, maingat na inilapag ang inumin sa mesa upang hindi lumikha ng ingay. Tumango si Tala at ngumiti. Napagod sa kakatakbo sa dalampasigan kanina. Manang-mana sa tatay niya, hindi nauubusan ng enerhiya. Umupo si Mateo sa tabi niya at inakbayan siya. Isinandal ni Tala ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Sa loob ng ilang sandali, pinakinggan lang nila ang ritmo ng dagat na humahampas sa pampang-isang tunog na nagpapatulog sa kanilang mga alalahanin. May dumating na sulat galing sa Maynila kanina. Basag ni Mateo sa katahimikan. Inabot niya ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Walang return address at ang sulat kamay ay medyo nanginginig, tila hirap ang sumulat. Alam agad ni Tala kung kanino galing ito. Kilala niya ang kurba ng letrang T sa pangalan niya. Kinuha ni Tala ang sobre. Hindi niya naramdaman ang dating kaba o galit. Para lang siyang humahawak ng isang lumang dyaryo. Gusto mo bang basahin ko para sa'yo? Alok ni Mateo, handang protektahan siya kung sakaling may laman itong masakit. Ako na, sagot ni Tala. Kaya ko na. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang sobre habang hinahaplos ni Mateo ang kanyang likod. Sa loob, isang pahina lang ng yellow pad ang nakatupi. Tala, hindi ako sumulat para manghingi ng tulong. Nabalitaan kong masaya ka na at may pamilya ka na. Iyon lang ang gusto kong malaman. Wala na si Mami nung 1 buwan. Namatay siya sa ward, pero bago siya nawala, tinawag niya ang pangalan mo. Hindi ko alam kung humihingi siya ng tawad o naghahanap lang ng mag-aalaga sa kanya. Pero gusto kong isipin na nagsisi na siya. Inilibing ko siya sa pampublikong sementeryo gamit ang perang pinagtrabahuhan ko sa construction. Araw-araw, dumadaan ako sa simbahan ng Quiapo. Nagtitirik ako ng kandila para sa anak natin na nawala. At nagdadasal ako na sana sa kabilang buhay mapatawad niya ang tatay niyang duwag. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pagiging lalaki ay hindi nasusukat sa apelyido o sa dami ng pera. Natuto na akong maging tao, Tala. Kahit huli na. Maging maligaya ka sana. Dahil ikaw ang bituin na hindi ko kailanman naging karapat-dapat na abutin. Rafa, binaba ni Tala ang sulat. Tinitigan niya ang mga salita. Hinintay niyang tumulo ang luha niya, pero walang pumatak. Wala nang sakit. Ang natira na lang ay isang malalim na paghinga ng ginhawa. Anong sabi? Tanong ni Mateo. Wala gan, sagot ni Tala. Nagpapaalam lang ang nakaraan. Tumayo si Tala at naglakad patungo sa railings ng beranda. Sa ibaba, sa may buhanginan, may isang maliit na siga na gawa sa mga tuyong dahon na sinindihan ng hardinero kanina. Lumusong si Tala. Nilapit niya ang papel sa apoy. Pinanood niyang gumapang ang dilaw na apoy sa gilid ng yellow pad. Ang papel ay umitim, kumulubot at naging abo. Kasabay ng paglipad ng usok sa himpapawid, tuluyan ng pinakawalan ni Tala ang bigat ng 5 taong paghihirap. Napatawad na ba niya si Rafa? Oo. Hindi dahil karapat-dapat si Rafa, kundi dahil karapat-dapat si Tala na maging payapa. Ang pagpapatawad ay hindi pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagputol sa kadenang nagtatali sa kanya sa sakit. Bumalik siya sa beranda. Nagising ang batang si Sol
at inunat ang maliliit na kamay nito. "Nanay?" Ungol ng bata. "Nandito si nanay?" Bulong ni Tala binuhat ang anak at hinalikan ito sa noo. Lumapit si Mateo at niyakap silang dalawa. Ang init ng katawan ng kanyang mag-ama, ang naging pader niya laban sa lamig ng mundo. Tumingin si Tala sa dagat. Ang araw ay palubog na nagkakalat ng ginto sa tubig. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noong gabing pinalaya sila, "Kailangang bawiin mo ang iyong korona." Dati, akala niya ang korona ay yaman, kapangyarihan at paghihiganti. Pero ngayon, habang yakap niya ang kanyang pamilya sa isang simpleng bahay sa isla, naintindihan na niya. Ang tunay na korona ng isang babae ay hindi nakikita. Ito ay ang kanyang kakayahang bumangon mula sa abo, ang kanyang tapang na magmahal muli matapos madurog, at ang kanyang karunungan na piliin ang kapayapaan kaysa sa puot. Siya si Tala. Minsang naging alipin, minsang naging reyna ng paghihiganti. Ngunit ngayon, siya ay malaya. At iyon ang pinakamagandang wakas ng kanyang kwento. At sa paghampas ng alon sa pampang ng San Isidro, tuluyan ng inanod ang mga bakas ng luha at naiwan ang kumikinang na buhangin ng isang bagong simula, kasabay ng paglubog ng araw sa payapang karagatan. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huling pahina ng kwentong ito. Alam kong mabigat ang pinagdaanan natin kasama si Tala. Aaminin ko, bumuhos din ang luha ko habang isinusulat ko ang kabanata ng gabing iyon sa ilalim ng ulan. Parang naramdaman ko ang bawat kirot sa puso niya, ang bawat hikbi ng isang inang nawalan, at ang bigat ng desisyong tumalikod sa taong akala niya ay kanyang sandigan. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa tapang ng bawat babaeng kilala ko, mga babaeng nadapa, nasaktan ni loko, pero piniling bumangon, pulutin ang mga piraso ng kanilang sarili at suotin muli ang kanilang korona ng mas matatag kaysa dati. Sana ay naiwan sa inyo ang mensahe na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan at ang pagmamahal sa sarili ay hindi kasalanan. Ito ay isang munting ilaw na gumagabay sa atin palabas sa madilim na kahapon. Pero bago tayo maghiwalay, gusto kong hingin ang inyong opinyon sa isang bagay na gumugulo sa isip ko. Sa tingin niyo, tama ba ang naging desisyon ni Tala na wag nang balikan si Rafa kahit nagbago na ito at nagsisi? O sa tingin niyo ba ay dapat siyang nagbigay ng isa pang pagkakataon, alang-alang sa nakaraan? I-comment niyo naman sa ibaba. Gusto kong malaman kung ano ang dikta ng inyong puso. Kayo, mga minamahal kong tagapakinig, saan niyo pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Habang naglalaba, nagluluto ng tanghalian, o nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho? Kung kayo ay nasa ibang bansa at nalulungkot, kumaway naman kayo sa comments. Nandito kami para samahan kayo. Huwag kalimutang i-like at i-share ang videong ito kung naantig ang inyong damdamin. Ang bawat reaksyon niyo ay malaking inspirasyon para sa amin upang patuloy na humabi ng mga kwentong may puso. At huwag kayong mahihiyang ibahagi ang sarili niyong kwento o hinaing sa amin. Handa kaming makinig at damayan kayo. Laging piliin ang maging mabuti, tumulong sa kapwa at maging masaya sa sarili niyong paraan. Hangad ko ang inyong kapayapaan at kaligayahan. Ito ang lihim ng huling tagapagmana. Ang lahat ng tauhan at pangyayari ay katang-isip lamang at nilikha upang maghatid ng aral at positibong emosyon sa bawat isa. Ito ang inyong tahanan ng kwentong puso. Ako ang inyong tagapagsalaysay, si Clara. Hanggang sa muli.